Ronald, at ito ho mga nangyayari sa ating barangay at SK election sa kampanya pa lamang, bongga na po, no? At may mga pa-concert, yung mga supporters doon, naku, parang national elections ang level. All out yung support. Ano po masabi niyo rito? Ano po ang pag-aanalisa ninyo? Siguro una, balikan natin yung ano ba talaga yung barangay system natin sa ating political system. Ano ba yung kahit summary lang, ano bang kasaysayan nito? Para makita natin saan ito nang gagaling. At ano yung mga contradiction sa kasalukuyan. Katulad ng binanggit nyo, napakagarbo na. No? Siyempre, nagsimula ito, distinctly Filipino ito nagsimula ito, balangay, yung mga barko na sinakyan ng mga unang Pilipino bago dumating yung Kastila, yan, nung dumating sila rito, yan ay mga 40, 50 people, pamilya yan. So, doon nagsimula yung pangalan na balangay. No? Yan yung basic structure before the Spanish came. Nung dumating yung mga Kastila, kinuman nila yan. In-institutionalize nila as their administrative system. No? Naging barangay siya, cluster of families. No? Ang nangyari dyan. No? At nung dumating yung mga Amerikano, ay ginawa nilang kanilang administrative unit. Pinalaki nila yung sistema ng barangay at pinasok nila yung usapin ng eleksyon. Hindi na sila ngayon appointed. Sila ay elected na. At nagpatuloy siyang mag-evolve hanggang nung panahon, halimbawa nung 70s, nung panahon ni Marcos, ay naging parang transmission belt siya ng gobyerno. No? May kabataang barangay, merong diyan pa nangyari yung paggawa ng bagong konstitusyon. No? Nung Marcos, nung panahon ni Marcos, yung matandang Marcos. No? So, naiiba siya dahil talagang village level. Ano yan talagang natin? Tawag sitio yan, level. No? Kapitan del Barrio diba? Nung panahon ng Kastila. So, siya, direct democracy yan. Ibig sabihin, minsan kasi yung munisipyo, yung probinsya, malayo sa tao. Yes. Yan, talagang nakadikit sa tao. Grassroots no? Naiiba siya dahil tayo sa buong mundo, ang merong youth representation. Tayo lang. Yung tinatawag nating SK. Wala akong alam na bansa na merong ganyang institutionalized representation. Lalo na sa Pilipinas, na almost 60% ng populasyon, kabataan. Kabataan, yeah. Kaya maganda yung ganung klase. Pero, dahil sa uri ng ating politika, mula nung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, hanggang sa kasalukuyan, ang nangyayari sa ating basic unit, yung barangay, ay kinatawan na rin niya, kalimitan, yung kahinaan ng ating political system. No? Naging bahagi na siya nung sistema, halimbawa, kung dynasty o warlord yung nagpapatakbo ng munisipyo at saka probinsya, naging bahagi na rin siya ng ganung klaseng sistema.